Nadama mo na ba na sinusubukan ng Diyos na sabihin ang isang bagay, ngunit hindi mo ito maintindihan? Ito ay maaaring maging signal na hinihintay mo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa kanyang mga anak, ngunit ang problema ay maraming beses na hindi natin binibigyang pansin. Si Jesus mismo ay nagsabi, siya na may mga tainga upang marinig, pakinggan. At ngayon ang mensaheng ito ay maaaring eksakto kung ano ang hinahanap ng iyong espiritu. Hindi aksidente na binabasa mo na ang mga salitang ito ngayon. Sinubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang mga sitwasyon sa iyong buhay. At marahil ito ang kanyang huling pagtatangka upang makuha ang iyong pansin bago mo ipagpatuloy ang pagpansin ng mga banal na palatandaan, tulad ng sinabi ni Jeremias 33:3. Pinupuksa mo ako at sasagutin kita at tuturuan kita ng mahusay at nakatagong mga bagay na hindi mo alam. Panahon na upang buksan ang iyong mga espiritual na mata. Maraming mga naniniwala ang naglalakad sa paligid ng pag-iyak. Diyos, bigyan mo ako ng isang senyas. Habang hindi nila pinapansin ang maraming mga palatandaan na inilagay na niya, ito ay tulad ng paghingi ng tubig habang nakatayo ka sa gitna ng ulan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin, ngunit kailangan nating paunlarin ang kakayahang kilalanin ang kanyang tinig sa lahat ng ingay sa mundo. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag namin ng eksakto kung paano nakikipag-usap sa iyo ang Diyos sa iyong araw-araw at kung bakit madalas mong hindi pinapansin ang kanyang mga mensahe. Ang mga paghahayag na ito ay maaaring ganap na ibahin ang anyo ng iyong relasyon sa Diyos at buksan ang iyong mga mata sa isang antas ng banal na komunikasyon na hindi mo naisip na posible kung sa palagay mo ay naglalakad ka sa mga espiritual na bilog o ang Diyos ay tila malayo. Ang mensaheng ito ay lalo na para sa iyo. Bago magpatuloy, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ni Hesukristo sa iyong buhay at nais na makatanggap ng mas maraming nilalaman tulad ng isang ito na nagtatayo ng iyong pananampalataya, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel at buhayin ang mga abiso. Hindi mo nais na makaligtaan ang alinman sa mga paghahayag sa Biblia na regular naming ibinabahagi upang palakasin ang iyong paglalakad sa Diyos. O anong kamangha, mangha ang malaman na ang Diyos ay gumagalaw na sa iyong buhay. Hindi aksidente na binabasa mo na ang mga salitang ito ngayon. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Panginoon ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. Kahit na kung minsan ay hindi natin alam. Ito ay parang hinahawakan niya ang aming pintuan ng hindi tumitigil, ngunit naglalakad kami kasama ang mga headphone na nakalagay sa buong dami. Naranasan na ba ito sa iyo na desperado kang naghahanap ng isang bagay at lumiliko na mayroon ka sa harap ng iyong mga ilong sa lahat ng oras? Bueno, nangyayari rin ito sa mga banal na palatandaan na ipinapadala sa atin ng Diyos. Binalaan tayo ni Hesukristo tungkol dito sa Mateo 3:19 nang sinabi niya, sapagkat ang puso ng mga taong ito ay lumala at sa kanilang mga tainga ay naririnig ng labis at ipinikit ang kanilang mga mata. Anong tama? Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong hindi nakilala ang Diyos noong sila ay ipinakita. Tumingin kay Joseph, anak ni Jacob. Sino ang mag-iisip na ang kanyang mga pangarap ay mga banal na mensahe? At ang kanyang sariling mga kapatid ay pinagtatawanan siya. Ngunit sa huli ang mga pangarap na iyon ay naging malinaw na mga palatandaan ng plano na kailangang i-save ng Diyos ang isang buong bansa. O kung paano si Gideon na hindi nangangailangan ng isa, ngunit maraming mga palatandaan upang maniwala na tinawag siya ng Diyos. Ang bagay ay ang Diyos ay hindi kailanman gulong ng pagsisikap na makipag-usap sa amin. Bukod dito, ngayon maaari kang makaka-overlooking ng ilang senyas na ipinadala kanya. Marahil na ang pag-aalala na naramdaman mo sa iyong puso, ang talatang iyon mula sa Biblia na hindi mo maalis ang iyong ulo, o kahit na ang kaibigan na kaswal ay sinabi sa iyo na patas tungkol sa kung ano ang kailangan mong marinig. Ginagamit ng Diyos ang pang-araw upang ipakita sa atin ang kanyang presensya at ang kanyang komunikasyon ay hindi palaging kasama ng kulog at kidlat. Tingnan natin ilang beses mong sinabi, kung binigyan ako ng Diyos ng isang malinaw na pag-sign pagkatapos ay maniniwala ka. Bueno, mayroon akong balita sa iyo. Marahil ay nagbigay ka na sa iyo ng maraming, ngunit hindi mo pa kinikilala ang mga ito bilang kanya. Ito ay ang mga ulo tayo, ha?
Inaasahan namin na ang Diyos ay magpapadala sa amin ng isang text message o ang kanyang mukha ay lilitaw sa mga ulap, ngunit sa pansamantala, hindi natin pinapansin ang lahat ng mga paraan kung saan siya nakikipag-usap sa atin. Ang pananampalataya ay hindi binubuo ng pagtanggap ng mahusay na mga pagpapakita, ngunit ang pag-aaral upang makita ang kamay ng Diyos sa maliit sa tila hindi gaanong mahalaga. Tulad ng sinabi ng awit 9:19, Medwa, ang mga langit ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Diyos at inihayag ng firmament ang gawain ng kanyang mga kamay. Isang araw ay broadcast niya ang isang salita sa ibang araw at isang gabi sa isa pang gabi ay nagdeklara siya ng karunungan. Hanggang sa ang paglikha, mismo ay patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos. Ngunit kailangan mong magkaroon ng bukas na mga mata mula sa puso upang makita ito. At ano ang tungkol sa taong iyon na kaswal na tumawid sa iyong paraan kapag kailangan mo pa? O ang librong iyon na sa pamamagitan ng pagkakataon ay dumating sa iyong mga kamay at binago ang iyong pananaw? O ang kantang iyon na tunog sa radyo at tila direktang nakikipag-usap sa iyo? Ang Diyos ay isang guro na gumagamit ng mga coincidences na hindi ganoon. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng kung paano siya orkestra ay tila mga random na kaganapan upang matupad ang kanyang mga layunin. Iniisip niya si Ruth na ang sa pamamagitan ng pagkakataon ay nagpunta upang mangolekta ng mga spike sa Booz Field o sa Esther na sa pamamagitan ng pagkakataon ay naging reyna kapag ang kanyang mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Nagtatrabaho ang Diyos sa mga detalye, sa maliliit na bagay na madalas nating binabaliwala. At ginagawa niya ito dahil mahal niya tayo ng malalim at nais na gabayan tayo patungo sa tamang landas. Tulad ng sinabi ni Jeremias 29:11, Dahil alam ko ang mga saloobin na mayroon ako tungkol sa iyo, sabi ni Jehova, mga saloobin sa kapayapaan at hindi masama upang bigyan ka ng wakas na inaasahan mo. Ngayon, paano ka magiging mas matulungin sa mga palatandaan na ipinapadala sa iyo ng Diyos? Upang magsimula, gumugol siya ng oras sa taimtim na panalangin, hindi bilang isang monolog kundi bilang isang tunay na pag-uusap sa iyong tagalikha. Itinuro sa atin ni Jesus na manalangin sa isang simple ngunit malalim na paraan. Pagkatapos, pamilyar sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay tulad ng manong pagtuturo upang maunawaan ang banal na wika. Kapag alam mo ng mabuti ang sinabi ng Diyos sa nakaraan, mas madaling makilala kapag nakikipag-usap siya sa kasalukuyan. Mahalaga rin na mapanatili ang isang bukas at mapagpakumbabang puso. Ang pagmamataas ay tulad ng isang filter na humaharang sa mga banal na mensahe at sa wakas ngunit hindi bababa sa palibutan ng iyong sarili sa ibang mga naniniwala. Minsan ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng pamayanan ng pananampalataya, tulad ng sinabi ni Proverbs 27:17, Ang bakal na may bakal ay natubig, sa gayon ang lalaki ay sumasang, ayon sa mukha ng kanyang kaibigan. Sa pakikipag-ugnay sa ibang mga anak ng Diyos, madalas nating makita ang kalinawan at kumpirmasyon ng kung ano ang sinusubukan na sabihin sa atin ng Espiritu. At tandaan, ang Diyos ay hindi tumigil sa pakikipag-usap. Siguro kailangan lang nating malaman upang makinig ng mas mahusay. Nariyan ang Diyos, nakikipag-usap sa amin sa lahat ng oras, ngunit naglalakad kami kasama ang mga bandados ng hindi kami binibigyan o account. Para bang nasa gitna tayo ng isang utak ng mga pagpapala na may bukas na payong. Patuloy na ipinapaalala sa atin ng Biblia na ang ating Ama sa Langit ay hindi isang tahimik na Diyos, na iniwan tayo sa pag-anod sa mundong ito. Anong meron? Patuloy siyang naghahanap upang makipag-usap sa kanyang mga anak. Pag-isipan ito, dahil sa simula ng panahon, ang Diyos ay ipinahayag sa tao. Sa Hardin ng Eden, naglakad siya at nakipag-usap kay Adan sa fresko sa hapon. Maaari mo bang isipin? Ang tagalikha ng universo naglalakad at nakikipag-chat sa kanyang nilikha na parang ganong bagay. At bagaman sinira ng kasalanan ang direktang pakikipag-isa, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagsasalita. Tulad ng sinabi ni Hebreo 1:2, ang Diyos maraming beses na nagsalita at sa maraming paraan sa ibang oras ang mga magulang para sa mga propeta sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa amin para sa anak. Pansinin kung ano ang magtaka, hindi pa ito tahimik, ngunit hiningi ang 1,000 at isang paraan upang maabot tayo. Ngunit narito ang problema.
Kami ay sobrang ginulo kaya nasisipsip sa ingay ng mundong ito na ang mga mensahe ng Diyos ay hindi napansin. Para bang hinihintay namin na magbukas ang langit at isang kulog na tinig ang nagsasabi sa amin kung ano mismo ang gagawin sa ating buhay. At samantala si Hesukristo ay nagbubulong sa ating puso sa pamamagitan ng araw na mga kalagayan, ang mga tao sa paligid natin o kahit nakakaibang pagkakaisa na itinatapon natin ng walang iniisip. Hindi ba nangyari sa iyo na mayroon kang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na dapat kang tumawag sa isang tao? At lumiliko na ang taong ito ay dumaan sa isang mahirap na oras at kailangan lamang makinig sa iyong boses? O baka nakaramdam ka ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan bago ang isang mahalagang desisyon na parang isang bagay sa loob mo ay nagpapatunay na ito ang tamang paraan? Hindi ito simpleng damdamin, maaari silang maging mga paraan kung saan ang Diyos ay gumagabay sa iyong mga hakbang. Tulad ng sinabi ni Proverbs 20:24, mula kay Jehovah sila ang mga hakbang ng tao. Paano kung gayon, maiintindihan ba ng tao ang kanyang landas? Minsan, ang itinuturing nating intuisyon ay maaaring maging malambot na tinig ng banal na espiritu na tinutugunan tayo. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na makita ang lampas sa malinaw upang makilala ang kamay ng Diyos sa tila ordinaryong. Naaalala mo ba ang kwento ni Samuel? Noong siya ay bata pa, narinig niya ang tinig ng Diyos na tumatawag sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit naisip na siya ang pari na si Eli. 3 beses ang parehong bagay na nangyari hanggang sa napagtanto ni Eli na ito ay Diyos na tumawag sa batang lalaki. Ilang beses na nating malito ang tinig ng Diyos sa isang bagay na mas walang kabuluhan. O mas masahol pa, ilang beses na nating ganap na hindi ito pinansin. Ang Biblia ay puno ng mga karakter na sa una ay hindi nakilala kung kailan nagsalita ang Diyos sa kanila. Sinubukan ni Moises na iwasan ang kanyang tawag sa mga dahilan. Direkta na tumakas si Jonas sa kabaligtaran ng direksyon. Humingi ng signal si Gideon pagkatapos ng paniniwala. Maging ang mga alagad na lumakad kasama si Jesus sa loob ng 3 taon ay madalas na hindi maintindihan kung ano ang nakikipag-usap sa kanila. At hindi kami ibang-iba, hinihiling namin ang direksyon ng Diyos ngunit kapag ang sagot ay hindi dumating sa format na inaasahan natin o hindi tumutugma sa ating mga hangarin, itinatapon lamang natin ito o hindi natin ito napansin at hindi kami komplikado. Minsan inilalagay ng Diyos ang sagot sa harap ng ating mga ilong, ngunit naghahanap pa rin tayo sa ibang lugar. Ang isang taludtod mula sa Biblia na binabasa natin sa pamamagitan ng pagkakataon ay maaaring maglaman ng eksaktong karunungan na kailangan natin para sa sitwasyong iyon na inaalis ang aming pangarap. Ang isang tila walang kwentang pag-uusap sa isang kaibigan ay maaaring maging sasakyan na ginagamit ng Diyos upang bigyan kami ng isang mahalagang payo. Kahit na ang mga hadlang at paghihirap na nag-abala sa atin ay maaaring maging banal na mga palatandaan na nagpapahiwatig na kailangan nating baguhin ang direksyon, tulad ng sinabi ni Isaias 30:21. Kung gayon ang iyong mga tainga ay maririnig sa likod ng iyong salita sa likod, ito ang paraan maglakad para sa Kanya. At huwag itapon ang kanang kamay, ni ikaw ay turza sa kaliwang kamay. Patuloy na itinuturo ng Diyos ang daan, ngunit kailangan nating pinuhin ang ating espiritual na pandama upang makuha ito. Ito ay tulad ng pag-tune ng isang radyo. Kung wala ka sa tamang dalas, maririnig mo lamang ang static, kahit na malinaw na nagaganap ang paghahatid. Ngayon, paano natin mapapabuti ang ating kakayahang makilala ang mga mensahe ng Diyos? Ang unang hakbang ng walang pag-aalinlangan ay linangin ang isang malugod na puso. Pinag-usapan ito ni Jesus sa paghahasik ng parabola. Ang parehong binhi, ang salita ng Diyos, ay gumawa ng iba't ibang mga resulta depende sa uri ng lupain kung saan ito nahulog. Kailangan nating maging tulad ng mabuting lupain, bukas at handang matanggap kung ano ang nais makipag-usap ng Diyos. Mahalaga rin upang mabuo ang ugali ng katahimikan. Sa isang mundo na puno ng ingay at mga pagkagambala, kailangan natin ng mga sandali ng katahimikan upang makinig sa malambot at mapayapang tinig na kung saan ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap tulad ng ginawa niya kay Propeta Elias. Ang patuloy na panalangin, pag-aaral ng Biblia at pagmumuni-muni sa salita ay mga kasanayan na makakatulong sa atin na makilala ang tono ng boses ng Diyos.
At hindi natin malilimutan ang kahalagahan ng pamayanan ng pananampalataya. Minsan ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating mga kapatid kay Kristo na nagpapatunay o linawin kung ano ang sinabi niya sa atin sa ibang mga paraan. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 11:14, kung walang sabya address mahuhulog ang mga tao, ngunit sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. At habang patuloy nating ginalugad kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin, kamangha. Manghang matuklasan na ang isa sa mga pinakamalalim na paraan na ginagawa niya ay sa pamamagitan ng katahimikan. Anong pagkakasalungatan kung saan tayo nakatira? Naglalakad kami. Diyos, bigyan mo ako ng isang senyas at kapag natanggap natin ito, hindi natin alam. Ito ay tulad ng paghingi ng isang tawag sa telepono at pagkatapos ay iwanan ng mobile sa mode ng eroplano. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga tao na nag-angkon ng Diyos para sa isang senyales at nang matanggap nila ito, mas nalilito sila kaysa sa isang pugita sa isang garahe. Naaalala mo ba ang mga Pariseo? Mayroon silang Hesukristo sa harap nila na nagsasagawa ng mga kamangha, manghang mga himala, nagpapagaling ng may sakit, dumarami ng mga tinapay at isda kahit na muling nabuhay na patay. At kahit na nangahas silang tanungin siya, Master, nais naming makakita ng isang senyas mula sa iyo. Mateo 12:38. Anong barbarity? Ang anak ng Diyos ng personal ay nasa harap nila at hindi nila siya nakilala. Sinagot sila ni Jesus ng isang katotohanan na sumasalamin pa rin ngayon. Ang bad at adulterous generation signal, ngunit hindi bibigyan ng tanda. Mateo 12:39. At kung minsan, hindi na ang Diyos ay hindi nagpapadala sa atin ng mga palatandaan, ngunit mayroon tayong mga mata na napikit sa pamamagitan ng hindi paniniwala na hindi natin ito makikilala kahit na tinamaan nila tayo sa mukha at hindi tayo mga masamang tao, ha? Ito ay ang pananampalataya ay tulad ng isang kalamnan na dapat na gamitin ng palagi. Kapag hindi natin ito ginagamit, pagkasayang, at nagsisimula tayong higit na umaasa sa ating pisikal na pandama kaysa sa ating espiritual na pang-unawa. Naging Tomas kami na nagsabi, kung hindi mo nakikita ang tanda ng mga kuko sa iyong mga kamay, at ilagay ang aking daliri sa lugar ng mga kuko, at ilagay ang aking kamay sa iyong tagiliran, hindi ako naniniwala. 1:20-25. Nais namin ng nasasalat na ebidensya, hindi masasabing katibayan. Kapag ang pananampalataya sa pamamagitan ng kahulugan ay ang katiyakan ng inaasahan, ang pagkumbinsi sa hindi nakikita. Hebreo 11:1. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan, alam na kung nasanay tayo sa depende sa mga kamangha, manghang signal, hindi tayo kailanman bubuo ng isang may sapat na pananampalataya. Sa makatuwid, maraming beses ang kanilang mga palatandaan ay banayad. Nangangailangan sila ng pag-unawa at isang matulungin na puso. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Tomas matapos ipakita sa kanya ang kanyang mga sugat. Dahil nakita mo ako, naniniwala ka. Mapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Juan 20:29. Ano ang isang pribilehyo ay bahagi ng pangkat na naniniwala nang hindi nakikita. Ngayon, bakit sa amin ang gastos sa amin upang makilala ang mga banal na signal? Marahil dahil inaasahan namin na ang Diyos ay makikipag-usap ayon sa ating mga inaasahan. Nais naming maubos ang bush sa harap namin tulad ng nangyari kay Moises, o ang isang anghel ay bumisita sa amin tulad ni Maria. Ngunit ang Diyos ay walang hanggan malikhain at isinapersonal ang kanyang komunikasyon para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Minsan, ang signal ay maaaring maging kasing simple ng isang salita ng paghinga ng isang estranghero kung kailangan natin ito ng karamihan, o isang kanta sa radyo na tila direktang nagsasalita sa ating sitwasyon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay maaaring gumamit ng anumang bagay upang makipag-usap sa amin. Gumamit siya ng isang bituin upang gabayan ang magi kay Jesus, isang asno upang makipag-usap kay Balaam, at isang malaking isda upang may redirect si Jonas. Hindi ba kahanga-hanga na malaman na ang tagalikha ng universo ay interesado sa pakikipag-usap sa iyo na gagamitin niya ang anumang kinakailangang paraan? Tulad ng sinabi ng awit 19, Wana Mesempar. Ang mga langit ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang wika, walang mga salita,
Sa buong mundo ang kanyang tinig ay lumabas. Ang paglikha mismo ay patuloy na pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos at dapat nating aminin na kung minsan ang problema ay hindi natin kinikilala ang mga senyas, ngunit hindi natin gusto ang nakikita natin. Kapag ang banal na signal ay nagtutugma sa ating mga hinahangad, gaano kabilis tinatanggap natin ito bilang Diyos. Ngunit kapag hinamon tayo nito, kapag tinawag tayo na iwanan ang aming kaginhawaan o isuko ang isang bagay na pinahahalagahan natin, bigla tayong nagsisimulang mag-alinlangan. Oo naman ang Diyos, hindi ba ito ang aking imahinasyon? Perpekto, na kinilala ni Jonas ang tanda ng Diyos na tumatawag sa kanya upang mangaral sa Nineve. Ang problema niya ay ayaw niyang sumunod. At lahat tayo ay may kaunting Jonas sa loob, di ba? Ang tendensyang iyon ay gumawa ng mga bingi ng bingi kapag ang banal na direksyon ay hindi nakahanay sa aming mga kagustuhan. Ngunit ang matandang pananampalataya ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala na alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya, kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang layunin. Tulad ng sinabi ni Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin o ang iyong mga landas ang aking mga landas, sabi ni Jehovah, bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, kaya ang mga ito ay mas mataas ang aking mga kalsada kaysa sa iyong mga landas at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin. Kapag natututo tayong magtiwala sa higit na mahusay na karunungan ng Diyos, ang mga palatandaan ay naging mas malinaw. Ang kakulangan ng pasensya ay maaari ding maging isang balakid upang makilala ang mga palatandaan ng Diyos. Sa aming instant na kasiyahan, inaasahan namin ang mga agarang tugon. Manalangin kami ngayon at nais ang signal bukas, kung hindi bago. Ngunit ang Diyos ay nagpapatakbo sa kanyang sariling oras, at kung minsan ang kanyang mga palatandaan ay mabagal, bilang isang kwento na bubuo ng kabanata-kabanata. Hindi naintindihan ni Jose ang tanda ng kanyang mga pangarap hanggang sa mga taon mamaya nang siya ay naging gobernador ng Egypt. Hindi maintindihan ng mga tao ng Israel kung bakit siya gumala para sa disyerto sa loob ng 40 taon, hanggang sa handa siyang pumasok sa lupang pangako. Ang pasensya ay pangunahing sa ating kaugnayan sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Santiago 1:4, ngunit ang iyong kompletong gawain ay may pasensya upang ikaw ay perpekto at tama nang walang anumang nawawala. Minsan, ang pag-sign na hinahanap natin ay naibigay na, ngunit ang kompletong kahulugan nito ay ihahayag lamang sa paglipas ng panahon. At habang pinag-iisipan natin kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin, manghang malaman na ang isa sa kanyang mga paboritong wika ay iyon sa pang-araw, araw na buhay, ang tila ordinaryong nagtatago ng mga pambihirang mensahe, o dapat ba nating tawagan itong banal na patunay? Ang katotohanan na binabasa mo ang mga salitang ito ngayon sa tumpak na sandaling ito ay maaaring hindi nagkataon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay isang guro ng banal na pagtatagpo, ang mga tila walang katapusang sandali na talagang na-orkestra ng kanyang soberanong kamay. Naalala mo ba kung kailan nakilala ni Felipe casually ang Ethiopian eunuch sa disyerto? Kapag nagbasa siya ng isang daanan ng Isaias na hindi niya naintindihan, sinasabi sa atin ng mga gawa 8 kung paano itinuro ng banal na espiritu ang bawat hakbang ng engkwentro na iyon upang maabot ng pananampalataya ang puso ng taong iyon. Sa parehong paraan, hindi aksidente na narito ka na ngayon. Marahil ay naghahanap ka ng mga sagot, humihiling sa direksyon ng Diyos o simpleng pagdaan ng isang sandali ng pagkalito, at ang mga salitang ito ay eksaktong kailangan mong marinig. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 16:9, iniisip ng puso ng tao ang kanyang landas, ngunit itinuwid ni Jehovah ang kanyang mga hakbang. Akala mo ikaw ay simpleng paglalayag sa online, ngunit marahil ay may mas malaking plano ang Diyos. Itinuro sa atin ni Hesukristo na maging matulungin sa mga palatandaan ng oras. Sa Mateo 16:3, sinaway niya ang mga Pariseo na nagsasabi sa kanila, alam mo kung paano makilala ang hitsura ng langit, ngunit ang mga palatandaan ng mga oras na hindi mo magagawa. Minsan, nasisipsip tayo sa ating pang-araw na mga alalahanin na hindi natin pinapansin ang mga palatandaan na inilalagay ng Diyos. Ngunit siya ay patuloy. Kung hindi mo pinansin ang iba pang mga palatandaan, marahil ang Diyos ay gumagamit ng mensaheng ito
bilang isang huling pagtatangka upang makuha ang iyong pansin. Hindi mo ba iniisip na mangha? Ang tagalikha ng universo, ang makapangyarihang Diyos, ay gumugol ng oras upang makipag-usap sa iyo ng personal. Hindi dahil sa espesyal ka para sa iyong sariling mga merito, ngunit dahil napakahalaga mo sa iyong mga mata. Tulad ng sinabi ni Jeremias 31:3, "Mahal kita ng walang hanggang pag-ibig, sa makatuwid pinalawak ko ang aking awa." Ang walang hanggang pag-ibig na ito ay nagpapakita ng sarili kahit na sa mga hindi inaasahang paraan, tulad ng pagtugon sa mga salitang ito sa partikular na sandali ng iyong buhay. At kung ang lahat ng iyong naranasan kamakailan, paano ka, mga hadlang, ang mga coincidences, ang mga alalahanin sa iyong espiritu, ay talagang mga palatandaan ng Diyos na nagsisikap na i-redirect ang iyong landas? Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa maliwanag upang makilala ang banal na kamay kahit na sa pinaka-ordinaryong mga kalagayan. Isipin si Jose, anak ni Jacob. Ang bawat pag-aalsa sa kanyang buhay na ibinebenta bilang isang alipin na hindi patas na nabilanggo, tila isang trahedya sa oras na iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinahayag ito bilang bahagi ng perpektong plano ng Diyos upang makatipid ng maraming buhay kasama na ang kanyang sariling pamilya. Tulad ng sinabi ni Joseph mismo sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50:20, "Akala mo masama laban sa akin, ngunit inatasan siya ng Diyos ng maayos." Minsan kung ano ang itinuturing nating masamang balita ay talagang mga banal na signal na nagdidirekta sa atin patungo sa isang mas malaking layunin. At marahil ang engkwentro na ito sa mga salitang ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay may isang bagay na mahalaga upang makipag-usap. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong tumanggap ng mga banal na palatandaan sa mga hindi inaasahang sandali. Si Moises ay simpleng nagngangalit ng tupa nang makita niya ang nasusunog na bush. Si Samuel ay isang natutulog na bata nang marinig niya ang tinig ng Diyos. Marahil ay abala si Maria sa mga gawaing domestic nang binisita siya ni Angel Gabriel. Wala sa kanila ang aktibong naghahanap ng isang senyas, at gayunpaman ang Diyos ay sumira sa kanilang ordinaryong buhay na may pambihirang mensahe. Sa parehong paraan, maaaring hindi ka naghahanap ng isang tanda ng Diyos ngayon, ngunit narito ka na hinahanap ang mga salitang ito na tila direktang nagsasalita sa iyong puso. Ito ba ay nagkataon? Ang pananampalataya ay hindi nagmumungkahi, tulad ng sinabi ng mga Romano 8:28. At alam natin na ang mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay tumutulong sa kanila ng maayos. Iyon ay, sa mga ayon sa kanilang layunin ay tinawag, ang bawat detalye ng iyong buhay. Kahit na ang tila kaswal na pakikipagtagpo sa mga salitang ito, ay maaaring maging bahagi ng banal na layunin para sa iyo. Ngayon, kung tatanggapin natin na ang engkwentro na ito ay maaaring maging isang banal na signal, ano ang gagawin natin sa impormasyong ito? Una, maglaan ng oras upang sumasalamin. Tanungin ang iyong sarili, ano ang sinusubukan na sabihin sa akin ng Diyos kamakailan? Mayroon bang anumang address na hindi ko pinansin? Anumang paanyaya na kung saan ako ay lumalaban? Pangalawa, buksan ang iyong puso sa panalangin. Kausapin ang Diyos, hilingin sa Kanya na linawin ang Kanyang mensahe para sa iyo, tulad ng sinabi ng Santiago 5. Kung ang sino man sa iyo ay kulang sa karunungan, tanungin ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang pagsisi at ibibigay. Pangatlo, naghahanap ng kumpirmasyon sa salita ng Diyos. Ang totoong banal na mga palatandaan ay hindi sumasalungat sa ipinahayag ng Diyos sa Biblia at sa wakas ngunit hindi bababa sa maghanda upang tumugon ng may pagsunod. Ang isang kinikilalang ngunit hindi pinansin na signal ay isang nawalang pagkakataon. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang nakakarinig ng salita ng Diyos at gawin ito. Lucas 8:21. At habang isinasaalang-alang mo kung paano makikipag-usap sa iyo ang Diyos sa araw-araw, sulit na tuklasin ng mas lubusan kung paano makilala ang banal na tinig sa gitna ng mundong ito. Kung ano ang isang malaking pribilehiyo na malaman na ang tagalikha ng universo ay nais makipag-usap ng personal sa iyo. Ito ay hindi isang bagay na nakalaan para sa mga espesyal na propeta o santo.
Ito ay isang regalo na magagamit para sa bawat anak ng Diyos. Ngunit paano makilala kung nagsasalita ang Diyos? Ipinapakita sa amin ng Biblia na gumagamit siya ng iba't ibang mga channel ng komunikasyon na iba tulad ng mga taong tinutugunan niya. Minsan nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita, ang hindi mabilang na kayamanan na mayroon tayo sa mga banal na kasulatan, tulad ng sinabi ng awit 119, 105. Ang lampara ay nasa aking mga paa ang iyong salita at luming sa aking landas. Sa ibang mga oras, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga pangyayari sa providential, ang mga coincidences na masyadong perpekto upang maging nagkataon. Maaari ka ring magsalita sa pamamagitan ng matalinong payo ng ibang mga mananampalataya o sa pamamagitan ng mga pangarap at pangitain tulad ng ginawa ni na Jose at Daniel. At hindi natin malilimutan na malambot at mapayapang tinig na naranasan ni Elias ang espiritual na intuisyon o panloob na kapayapaan na nararamdaman natin kapag ang banal na espiritu ay gagabay sa atin. Ipinangako ni Hesukristo na ang espiritu ay gagabayan ka sa buong katotohanan, Juan 6:13. At bahagi ng buhay na Kristiyano ay malaman na kilalanin ang banal na gabay na iyon. Ngayon, ano ang dapat nating gawin kapag naniniwala tayo na nakatanggap tayo ng banal na signal? Ang una at mas mahalaga ay upang mapatunayan ito sa ilaw ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sumasalungat sa kanyang sarili, kaya't ang anumang signal na nagtutulak sa atin na kumilos laban sa mga prinsipyo ng Biblia ay hindi nagmula sa kanya. Ang Biblia ay ang aming touchstone upang makilala kung ang isang mensahe ay tunay na banal. Ang pangalawa ay upang humingi ng kumpirmasyon. Karaniwang kinukumpirma ng Diyos ang kanyang mga mensahe sa maraming paraan. Isipin si Gideon na hindi nagtanong, ngunit 2 palatandaan kasama ang balahibo bago tanggapin na ito ay talagang ang Diyos na tumawag sa kanya. Ito ay hindi kakulangan ng pananampalataya na naghahanap ng kumpirmasyon. Ito ay espiritual na kahinahunan. Matalino din na hanapin ang payo ng mga matandang mananampalataya. Ang Kawikaan 11:14 ay nagpapaalala sa amin na sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. Minsan, ang ibang mga tao ay maaaring makita ng mas malinaw kung ano tayo sapagkat sila ay masyadong emosyonal na kasangkot, maaari nating balewalain. Ang panalangin ay, siyempre, pangunahing sa prosesong ito ng pag-unawa. Dapat nating lapitan ang Diyos ng may pagpapakumbaba na kinikilala na hindi natin maintindihan ang mga palatandaan o kahit na proyekto ang ating sariling mga pagnanasa na parang banal na mensahe. Binalaan kami ng James 4:3. Tanong mo at hindi tumanggap dahil nagtanong ka ng masama na gumastos sa iyong mga kasiyahan. Ang taimtim na panalangin ay tumutulong sa atin na linisin ang ating mga paganyak at ihanay ang ating mga hangarin sa mga Diyos. Bilang karagdagan, ang pasensya ay mahalaga. Minsan, ang kumpletong kahulugan ng isang banal na signal ay ipinahayag lamang sa paglipas ng panahon. Hindi naintindihan ni Jose ang layunin ng kanyang mga pangarap hanggang sa mga taon mamaya. Hindi maintindihan ng mga tao ng Israel kung bakit siya gumala sa disyerto hanggang sa handa siyang pumasok sa lupang pangako. Tulad ng sinabi ni Isaiah 55:8-9, ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin o ang iyong mga landas ang aking mga landas. Ang pananampalataya ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala na ang Diyos ay may isang plano, kahit na hindi natin makita ang kumpletong panorama. Kapag napatunayan namin ang signal, hiningi ang kumpirmasyon, taimtim na nanalangin, at inaasahan ng may pasensya darating ang oras para sa pagsunod. Ang mga banal na signal ay hindi lamang upang masiyahan ang aming espiritual na pagkamausisa. Tinawag silang aksyon. Si Jesus ay napakalinaw tungkol dito nang sinabi niya, "Bakit mo ako tinawag Panginoon, Panginoon, at huwag gawin ang sinasabi ko?" Lucas 6:46. Ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pagsunod. Isipin si Abraham na iniwan ang kanyang tinubuang bayan batay lamang sa pangako ng Diyos. O kay Maria na sumang-ayon na maging ina ng Mesyas sa kabila ng mga komplikasyon na magdadala sa kanyang buhay. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong tumugon nang may pagsunod sa mga banal na signal, madalas na walang ganap na pag-unawa sa ginagawa ng Diyos.
tulad ng sinabi ng Hebreo 11:8 tungkol kay Abraham. Ni Faith Abraham na tinawag, sinunod na pumunta sa lugar na kailangan niyang matanggap bilang isang mana. At lumabas siya nang hindi alam kung saan siya pupunta. At huwag nating kalimutan na ang Diyos ay madalas na nagsasalita upang baguhin tayo, hindi lamang upang ipaalam sa atin. Ang mga banal na signal ay madalas na hinahamon tayo na lumago, magbago, iwanan ang mga dating gawi o pattern ng pag-iisip. Bilang Roma Soccer, Pilias Katuar, huwag sumunod sa siglo na ito, ngunit ibahin ang anyo ng iyong sarili sa pamamagitan ng pag-renew ng iyong pag-unawa upang masuri mo kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos, kaaya, aya at perpekto. At kung nakatanggap ka ng isang banal na signal na nakakagambala sa iyo o sa mga hamon sa iyo, maaaring ito mismo ang kailangan mo para sa iyong espiritual na paglaki. Ang Diyos, bilang isang mapagmahal na Ama, ay nakakaalam mismo kung ano ang kailangan nating marinig, kahit na hindi ito ang nais nating marinig. At habang pinag-iisipan natin kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin, mangha na matuklasan na ang isa sa kanyang mga paboritong pamamaraan ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay, ng mga tila ordinaryong sandali na nagtatago ng mga pambihirang mensahe, kung ano ang mangha upang matuklasan na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mga manghang mga kaganapan upang makipag-usap sa atin. Ang katotohanan ay, sa karamihan ng oras, ang tagalikha ng universo ay pinili na magsalita sa pamamagitan ng ordinaryong kung ano ang mayroon tayo sa harap ng ating mga ilong araw-araw, para bang bulong ng Diyos. Hindi kinakailangan na ilipat ang mga bundok upang makuha ang iyong pansin. Maaari kong gamitin ang tasa ng kape, ang kantang iyon sa radyo o ang kaswal na pag-uusap sa isang estranghero. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung paano ginagamit ng Diyos araw-araw upang magpadala ng mga pambihirang mensahe. Tumingin kay Moises. Ako ay simpleng nagngangalit ng mga tupa, isang bagay na nagawa niya ng libong beses, nang bigla siyang nakakita ng isang nasusunog na bush. Ang tila isang likas na kababalaghan sa disyerto ay napatunayan na ang sasakyan para sa isa sa mga pinaka-transcendental na pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at tao. Tulad ng sinabi ng Exodo 3:2-3, at ang anghel ni Jehovah ay lumitaw sa isang apoy sa gitna ng isang bush. Pagkatapos ay sinabi ni Moises, pupunta ako ngayon at makikita ang mahusay na pangitain, bakit hindi nasusunog ang bush? Si Hesukristo, ang pinakadakilang guro na umiiral, ay patuloy na gumagamit ng pang-araw na elemento upang maipadala ang mga malalim na katotohanan. Pinanood niya ang mga magsasaka na naghasik at sinabi, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Mateo 3:24. Nakita ko ang isang pastol kasama ang kanyang mga tupa at nagturo. Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastor ng kanyang buhay ay nagbibigay para sa tupa. 1:11. Tiningnan niya ang isang babaeng nakakalusot ng tinapay at ipinaliwanag. Ang kaharian ng langit ay katulad ng lebadura na kinuha ng isang babae at nagtago sa 3 mga hakbang sa pagkain hanggang sa ang lahat ay pinangunahan. Mateo 13:33. Anong henyo? Hindi kailangan ni Jesus na lumikha ng mga pambihirang sitwasyon. Natagpuan ko ang banal sa karaniwan, ang transcendente sa pang-araw-araw na buhay. At inaanyayahan niya tayong gawin ang parehong upang mabuo ang espiritual na sensitivity na nagbibigay daan sa amin upang makita ang lampas sa ibabaw ng mga bagay. Tulad ng sinabi niya sa Mateo 3:16, ngunit pinagpala ang iyong mga mata dahil nakikita nila at ang iyong mga tainga dahil naririnig nila. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na makita ang mundo na may mga bagong mata upang makilala na ang tila kaswal ay maaring maging malalim na sanhi ng plano ng Diyos. Hindi ba nangyari sa iyo na sa pamamagitan ng pagkakataon nakilala mo ang isang tao na eksaktong mga salitang kailangan mong marinig? O kaya kaswal na nabasa mo ang isang taludtod mula sa Biblia na tila partikular na isinulat para sa iyong sitwasyon? O kaya ang isang random na kanta sa radyo ay may isang mensahe na direktang naantig ang iyong puso? Ang mga ito ay hindi lamang coincidences.
Ang mga ito ang tinatawag na wings of God, maliit na mga palatandaan ng kanilang presensya at patuloy na pag-aalaga. Tulad ng sinabi ng mga Romano 8:28. At alam natin na ang mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay makakatulong sa kanila. Tingnan ang pariralang iyon, lahat ng bagay. Hindi lamang ang mahusay na mga espiritual na karanasan o sandali ng krisis, ngunit kahit na ang pinakamaliit na detalye ng ating pang-araw, araw na buhay ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos at maaaring maging mga sasakyan ng kanilang pakikipag-usap sa amin. Mag-isip ng ilang mga konkretong paraan na maaaring makipag-usap sa atin ng Diyos sa pang-araw na buhay. Ang hindi inaasahang pag-uusap, halimbawa, ay maaaring maging banal na mga channel. Naaalala mo ba si Felipe sa aklat ng mga gawa? Sinabi sa kanya ng banal na espiritu na lumapit sa isang kotse kung saan binabasa ng isang taga-Ethiopia ang pagbabasa ng libro ni Isaias. Ang tila isang kaswal na pagtatagpo ay nagresulta sa pagbabalik ng taong iyon at ang pagpapalawak ng ebanghelyo sa Ethiopia. O isipin ang tungkol sa mga pintuan na bukas o malapit sa iyong buhay. Ang gawaing iyon na hindi mo nakamit, ang ugnayan na hindi gumana, ang pagkakataong iyon na lumitaw mula sa wala. Pinag-uusapan ni Pablo ang tungkol dito sa Bergan mga taga-Corinto 12 nang sabihin niya, "Pagdating ko sa Troas upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, pagaman binuksan ko ang pintuan sa Panginoon." Minsan, ang mga pangyayari na pinahihintulutan o pinipigilan ng Diyos sa ating buhay ay ang kanyang paraan ng paggabay sa atin, kung saan nais niyang puntahan tayo. Mayroon ding mga hindi maipaliwanag na sensasyon sa puso, ang mga alalahanin o ang kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa. Ang Filipos 4:7 ay nagsasalita tungkol sa kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa ay panatilihin ang iyong mga puso at ang iyong mga saloobin kay Kristo Jesus. Minsan, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng panloob na kapayapaan o sa kabaligtaran sa pamamagitan ng isang patuloy na pag-aalala na hindi natin maaaring balewalain. At huwag nating kalimutan ang kalikasan mismo, ang paglikha na nakapaligid sa atin. Ang awit 19:1-2 ay nagsasabi, "Ang mga langit ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Diyos, at inihayag ng firmament ang gawain ng kanyang mga kamay." Isang araw ay nai-broadcast niya ang isang salita sa ibang araw at isang gabi sa isa pang gabi ay nagdeklara siya ng karunungan. Ang isang manghang paglubog ng araw, ang marilag na paglipad ng isang agila, ang pagiging perpekto ng isang bulaklak. Lahat ng bagay sa paglikha ay nagsasabi sa atin tungkol sa kadakilaan at pangangalaga ng Diyos. Kung mayroon tayong mga mata na makita, at habang pinag-iisipan natin kung paano ginagamit ng Diyos ang pang-araw upang makipag-usap, manghang malaman na siya rin ay nagsasalita ng malakas sa pamamagitan ng katahimikan sa mga sandaling iyon na hindi natin napapansin sa ating maingay na pag-iral. Ito ay mausisa kung paano natin hinahanap ang manghang habang ang Diyos ay gumagana sa ordinaryong, di ba? Ginugugol namin ang aming buhay na naghihintay para buksan ang langit o na ang isang anghel ay lumilitaw sa aming silid. Kapag ang katotohanan ay ang Diyos ay nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng kapitbahay na bumati sa atin tuwing umaga o sa paglubog ng araw na ito ay nilay na nagagambala. Ang Biblia ay puno ng mahusay na mga himala, walang duda. Ngunit kung basahin mo ito ng mabuti, makikita mo na para sa bawat dagat na magbubukas o bawat patay na tao na nabuhay muli, may daang sandali kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng simple at araw-araw. Si Jesucristo mismo bilang anak ng Diyos ay pinili na ipanganak sa isang matatag, lumago sa paggawa ng isang karpintero at gumamit ng mga halimbawa ng pang-araw-araw na buhay, semestre, ibon, na wala ng mga barya, upang maiparating ang pinakamalalim na katotohanan sa kaharian ng Diyos. Tulad ng sinabi ng 1 Hari 19:11-12, ang Diyos ay hindi palaging nasa hangin, ni sa lindol, o sa apoy, ngunit sa isang banayad at pinong sipol. Ano ang isang mangha upang matuklasan na ang banal ay maaaring magpakita mismo sa pinakasimpleng ating pag-iral?
At inaanyayahan tayo ng pananampalataya na bumuo ng isang espesyal na sensitivity, isang kakayahang makita ang pambihirang sa karaniwan. Napansin mo ba kung paano napanood ni Jesus ang pang-araw-araw na buhay? Nakita ko ang isang babae na nagniningning ng tinapay at nakahanap ng isang talinghaga tungkol sa kaharian doon. Pinanood niya ang mga magsasaka na naghasik at natuklasan ng isang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Tiningnan niya ang mga bata na naglalaro sa parisukat at naging mga halimbawa ng tamang saloobin upang makapasok sa kaharian ng langit. Tulad ng sa Mateo, Taberlatarzan, True. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka bumalik at kumuha ng mga bata, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Si Jesus ay nagkaroon ng banal na kapasidad na makita ang transcendente sa pang-araw-araw na buhay. At inaanyayahan tayong bumuo ng parehong hitsura. Hindi ba kahanga? Hanga ang paglalakad sa buhay na natuklasan ng mga banal na mensahe sa mga pinakakaraniwang sitwasyon? Tulad ng karakter na iyon ng Biblia, maaari nating ipahayag. Tiyak na si Jehovah ay nasa lugar na ito at hindi ko alam. Genesis 28:16. Isipin ang lahat ng mga simpleng paraan na maaaring makipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon. Marahil sa pamamagitan ng aklat na iyon na ang kaswal ay nahulog sa iyong mga kamay o na tila walang kwentang pag-uusap sa isang co-worker na, gayunpaman, ay iniwan kang nag-iisip sa buong araw. Marahil ito ang awiting iyon na tunog sa radyo kapag kailangan mong marinig ang tiyak na mensahe na iyon o ang talatang iyon ng Biblia na binabasa mo ng maraming taon ngunit ngayon sa ilang kadahilanan ay sinisingil ng isang bagong kahulugan para sa iyo. Ang Diyos ay walang hanggan malikhain sa kanyang mga paraan ng pakikipag-usap at maraming beses na pumili ng mga hindi inaasahang mga channel. Tulad ng sinabi ng unang Korinto 1:27, ngunit ang tanga ng mundo ay pinili ang Diyos upang mapahiya ang matalino, at ang mahina ang mundo ay pumili ng Diyos upang mapahiya ang malakas. Kung ano ang itinuturing ng mundo na hindi gaanong mahalaga o pangkaraniwan, ginagamit ito ng Diyos upang maipakita ang kanyang kaluwalhatian at iparating ang kanyang pinakamalalim na katotohanan. Hindi ba iyon isang manghang pagmuni, muni ng kanyang pagkatao, na pinahahalagahan niya ang ordinaryong na napagpasyahan niyang magkatawang tao at mabuhay ng isang pangkaraniwang buhay ng tao? Ngayon, ang pagkilala sa Diyos sa pang-araw-araw na buhay ay nangangailangan ng kasanayan at isang tiyak na saloobin. Una, kailangan nating mabulok. Nabubuhay tayo ng labis kaya ginulo ang 1,000 mga bagay na hindi natin pinapansin ang winks of God sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulad ng sinabi ng awit 46:10, manatiling at alamin na ako ay Diyos. Minsan kailangan lang nating huminto at bigyang pansin. Pangalawa, dapat nating linangin ang pasasalamat. Ang isang nagpapasalamat na puso ay mas sensitibo sa pagkakaroon ng Diyos sa karaniwan. Tulad ng paalala sa amin ng 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat sa lahat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo kay Kristo Jesus. Kapag sinimulan nating magpasalamat kahit na sa mga maliliit na bagay, nagkakaroon tayo ng isang bagong kamalayan sa kung paano gumagana ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. At pangatlo, kailangan nating isagawa ang pagkakaroon ng Diyos na ang espiritual na ugali ng patuloy na pag-alala na kasama niya tayo sa lahat ng oras, kahit na sa mga pinaka-makamundong gawain. At alam mo kung ano, ang form na ito ng banal na komunikasyon sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay ay may malaking pakinabang. Sa isang banda, magagamit ito para sa lahat, hindi lamang para sa super spiritual o mga pinuno ng relihiyon. Kahit sino ay maaring makahanap ng Diyos sa isang magandang paglubog ng araw o isang taimtim na yakap. Bilang karagdagan, nakakatulong ito sa amin na isama ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay, pag-iwas sa mapanganib na paghahati sa pagitan ng sagrado at ang sekular, kung ang Diyos ay maaring makipag-usap sa amin habang hugasan natin ang pinggan o maghintay para sa bus, kung gayon ang ating buong buhay ay naging sagradong lupa. Tulad ng sinabi ni Jacob sa Genesis 28:16-17, tiyak na si Jehovah ay nasa lugar na ito at hindi ko alam. Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos at pintuan ng langit. Ang anumang lugar, anumang oras, ay maaaring maging isang punto ng pagpupulong sa banal
At habang pinag-iisipan natin ang access na paraan na nakikipag-usap sa atin ng Diyos, sulit na galugarin ang isang tiyak na halimbawa ng Biblia na perpektong naglalarawan ng prinsipyong ito. Kung ano ang isang manghang kwento ni Moises at ang burning bush. Doon siya isang prinsipe ang naging isang pastol na nangunguna sa isang ganap na ordinaryong buhay sa disyerto ng Madian. Araw-araw ang parehong gawain. Alisin ang mga tupa, maghanap ng mga pastulan, maghanap ng tubig, bumalik sa paglubog ng araw. Walang pambihirang, walang nag-iisip na ang araw na iyon ay naiiba sa libong mga nakaraang araw. At pagkatapos, bigla, ang araw-araw ay naging sagrado. Ang isang nasusunog na bush ay nakakuha ng kanyang pansin. Hindi dahil ang kalokohan ay isang bagay na hindi pangkaraniwan sa mainit na disyerto, ngunit dahil hindi ito natupok. Tulad ng sinabi ng Exodo 3:2-3, at ang anghel ni Jehovah ay lumitaw sa isang apoy ng apoy sa gitna ng isang bush. At tumingin siya, at nakita na ang bush ay sumunog sa apoy, at ang bush ay hindi natupok. Pagkatapos ay sinabi ni Moises, "Pupunta ako ngayon at makita ang mahusay na pangitain kung bakit ito nagiging sanhi ng bush. Ano ang maaaring tila tulad ng isang karaniwang likas na kababalaghan ay naging yugto para sa isa sa mga pinaka-transcendental na pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at tao. At ang lahat ay nagsimula sa desisyon ni Moises na bigyang pansin upang lumihis mula sa kanyang karaniwang landas upang siyasatin ang isang bagay na tila bahagyang wala sa karaniwan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay karaniwang nagtatago sa tila ordinaryong, naghihintay sa atin na magkaroon ng pagiging sensitibo sa espiritu upang makilala ito. Patuloy na ginamit ni Hesukristo ang prinsipyong ito sa kanyang mga talinghaga, na nagpapakita kung paano ipinapakita ng kaharian ng langit ang sarili sa pinakasimpleng mga bagay. Isang mustasa na binhi, isang kurot ng lebadura, isang nawalang pera, at hindi ka manghang isipin na ang Diyos na lumikha ng mga kalawakan at karagatan ay pipiliin na makipag-usap sa pamamagitan ng simple, access, ano ang magagamit sa lahat. Hindi kinakailangan na maging isang teologo o isang mystical upang maranasan ang Diyos. Kailangan mo lamang maging matulungin tulad ni Moises. Maaaring lumipas na siya, iniisip na ito ay isang nasusunog na bush, nakikita ko ito sa lahat ng oras. Ngunit isang bagay sa kanya, marahil ang tahimik na gawain ng banal na espiritu ay huminto sa kanya at tumingin ng mas malapit. At ang sandaling iyon ng pansin ay naging isang punto ng pag-on, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Tulad ng sinabi ni Isaiah 30:21, "Kung gayon ang iyong mga tainga ay maririnig sa likod ng iyong salita sa likod, ito ang paraan, maglakad para sa kanya, at huwag itapon ang kanang kamay, ni ikaw ay torza sa kaliwang kamay, at kung gaano kagiliw, giliw na mapansin kung ano ang susunod na nangyari." Nang lumapit si Moises sa bush, sinabi ng Diyos, "Huwag lumapit, alisin ang iyong kasuotan sa paa mula sa iyong mga paa, dahil ang lugar kung nasaan ka, ang Holy Land ay," Exodo 3:5. Holy Land sa gitna ng disyerto, hindi isang templo, hindi isang dambana na itinayo ng mga kamay ng tao, ngunit isang piraso ng ordinaryong disyerto na naging sagrado sa pagkakaroon ng Diyos. Itinuturo ito sa atin ng isang bagay na malalim. Kahit saan ay maaaring maging banal na lupain kapag kinikilala natin ang pagkakaroon ng Diyos doon. Ang iyong kusina, ang iyong lugar ng trabaho, ang bus na iyong paglalakbay tuwing umaga, anumang puwang ay maaaring mabago sa isang punto ng pagpupulong kasama ang banal. Tulad ng sinabi ni Jacob pagkatapos ng kanyang pangarap sa Bethel, "Tiyak na si Jehovah ay nasa lugar na ito, at hindi ko alam, ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos at pintuan ng langit." Genesis 28:16-17. Ang espiritual na buhay ay hindi binubuo sa paghahanap ng mga pambihirang karanasan, ngunit sa pagtuklas ng pambihirang sa karaniwan, sa pagkilala na ang Diyos ay naroroon na sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na pag-iral. Sumalamin tayo ng ilang sandali sa nangyari sa engkwentro na iyon sa tabi ng nasusunog na bush. Hindi lamang ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises, ngunit binigyan din siya ng isang misyon. "Halika sa makatuwid, ngayon at ipapadala kita sa Paraon, upang makalabas ka sa Egypt sa aking mga tao
Ang mga anak ni Israel, Exodo 30:10, mula sa isang sandali hanggang sa isa pa, ang ordinaryong buhay ni Moises ay naging isang mahabang tula ng pagpapalaya at pagtubos. At lahat ito ay nagsimula sa isang nasusunog na bush, isang bagay na tila pangkaraniwan na naging sasakyan para sa tinig ng Diyos. Hindi ba ito isang pattern na nakikita natin upang ulitin ang sarili sa buong Biblia? Tinatawag ng Diyos ang mga ordinaryong tao, madalas sa mga ordinaryong kalagayan upang maisagawa ang kanyang pambihirang gawain. Iniisip niya si David, isang simpleng pastol ng tupa na naging pinakadakilang hari ng Israel. O sa Maria, isang karaniwang kabataang babae mula sa Nazaret na napili upang maging ina ng Mesyas. O sa mga alagad, mangingisda at mga maniningil ng buwis na nagbago sa mundo ng mensahe ng Ebanghelyo, tulad ng sinabi ng Kurumwar mga taga-Korinto 20:28. Ngunit ang tanga ng mundo ay pinili ang Diyos upang mapahiya ang matalino, at ang mahina ng mundo ay pumili ng Diyos upang mapahiya ang malakas, at ang bastos ng mundo at ang belittled ay pinili ang Diyos at kung ano ito ay hindi, upang alisin kung ano ito. At narito mayroong isang malakas na aralin para sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng pang-araw, araw na buhay. Patuloy niyang ibunyag ang kanyang sarili sa nasusunog na mga brambles ng ating buhay. Maaring ang aklat na iyon na kaswal ay nahulog sa iyong mga kamay, na ang hindi inaasahang pag-uusap sa isang estranghero, ang talatang iyon ng Biblia na biglang singilin ang isang bagong kahulugan, o ang patuloy na pag-aalala sa iyong espiritu na hindi mo maaring baliwalain. Ang susi ay upang maging matulungin, tulad ni Moises handang lumihis mula sa iyong nakagawiyang upang mag-imbestiga ng mas malapit. Tulad ng Hebreo 11:6, kinakailangan na lumapit siya sa Diyos ay naniniwala na mayroong at iginawad niya ang mga naghahanap sa Kanya. Nangako ang Diyos na ibunyag ang kanyang sarili sa mga naghahanap nito ng may katapatan. At maraming beses na ang paghahayag ay dumarating sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang mga channel, ang pinaka-ordinaryong sitwasyon. At habang pinag-isipan natin kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa pang-araw, araw na buhay, kaakit-akit na galugarin ang iba't ibang mga praktikal na paraan kung saan maaari nating maranasan ang banal na komunikasyon sa ating pang-araw, araw na buhay. Kung minsan ay hinihintay natin ang Diyos na makipag-usap sa atin mula sa isang ulap, at lumiliko na ginagawa niya ito sa pamamagitan ng taong nararamdaman sa tabi natin sa bus. Ang hindi inaasahang pag-uusap ay isa sa mga paboritong channel na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa amin, at ang Biblia ay puno ng mga halimbawa. Iniisip niya si Felipe na naglalakad sa disyerto nang sabihin sa kanya ng banal na espiritu na lumapit sa isang kotse kung saan naglalakbay ang isang opisyal ng Ethiopia. Ang tila isang kaswal na pagtatagpo ay nagresulta sa pagbabalik ng taong iyon at ayon sa tradisyon sa pagdating ng Ebanghelyo sa Ethiopia, tulad ng sinabi ng mga gawarawat, Chikewan 30. At sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit at manalo ng kotse na iyon. Dumalo si Felipe, narinig niya na basahin ang propetang si Isaias at sinabi, ngunit naiintindihan mo ba ang nabasa mo? Ang isang simpleng katanungan sa isang hindi inaasahang pag-uusap ay naging panimulang punto para sa isang mahalagang sandali sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Patuloy na ginagamit ni Hesukristo na tila kaswal na pag-uusap upang mabago ang mga buhay, tulad ng kanyang pakikipagtagpo sa babaeng Samaritana sa tabi ng balon o ang kanyang pag-uusap sa gabi kay Nicodemus. At hindi pa ba nangyari sa iyo na may nagsabi sa iyo ng eksakto kung ano ang kailangan mong marinig, nang walang pagkakaroon ng ideya kung ano ang iyong pinagdadaanan? Marahil ito ay isang tila walang kwentang puna, ngunit para sa iyo ay parang ang Diyos mismo ay nakikipag-usap sa iyo ng diretso sa puso. O baka mayroon kang isang pag-uusap sa isang estranghero na hindi maipaliwanag, na antig ng tumpak ang isyu na nababahala. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na makita ang mga coincidences na ito kung ano talaga. Banal na sandali na orkestra ng isang Diyos na intimate na kasangkot sa mga detalye ng ating buhay. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 9, iniisip ng puso ng tao ang kanyang landas, ngunit itinuwid ni Jehova ang kanyang mga hakbang. Maaari nating planuhin ang ating araw, ngunit ang Diyos ay may kahanga,
hangang kakayahang tumawid sa ating paraan ng eksakto sa mga taong kailangan nating malaman. Sa tamang oras na kailangan nating makilala sila. At kung minsan tayo na, nang hindi alam ito, ay naging mga banal na messenger para sa iba na nag-alok ng mga salita ng paghinga o karunungan na higit na nauunawaan natin. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pagiging bukas sa mga banal na pagtatagpo na ito. Sinasabi ng Hebreo 13:2, huwag kalimutan ang pagiging mabuting pakikitungo dahil para dito, nang hindi alam ito, nag-host ng mga anghel. Napakalalim ng pag-iisip. Ang taong nakaupo sa tabi mo sa kape, nako, manggagawa na hindi mo pa napag-usapan. Ang kapitbahay na iyon na binabati ka tuwing umaga. Ang alinman sa kanila ay maaaring maging isang messenger na ipinadala ng Diyos na may isang tiyak na salita para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na linangin ang isang espiritu ng pagiging bukas at pagkakaroon. Napakaraming beses na tayo ay napapagod sa aming mga saloobin, kaya nasisipsip sa aming mga screen na hindi natin pinapansin ang mga banal na oportunidad na ito. Tulad ng sinabi ni Santiago 1:19, para dito, ang aking mga minamahal na kapatid, ang bawat tao ay malapit ng marinig, magtagal upang magsalita, magtagal upang pumunta. Ang pagiging sa lalong madaling panahon ay makarinig, hindi lamang tumutukoy sa pakikinig sa Diyos ng direkta, ngunit maging matulungin din sa kung paano niya makikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng ibang tao. At huwag nating kalimutan na ang mga banal na pag-uusap na ito ay karaniwang nangyayari sa mga hindi inaasahang sandali at lugar. Si Jesus ay nakipag-usap sa babaeng Samaritano sa tabi ng isang balon, isang pang-araw, araw na lugar kung saan hahanapin ng mga tao ang tubig. Natanggap ni Pablo ang kanyang tawag habang naglalakbay sa isang kalsada. Si Pedro ay may isang mahalagang paghahayag habang siya ay nasa bubong na naghihintay ng pagkain. Kinilala ng mga alagad ng Emmaus si Jesus na nabuhay muli sa isang karaniwang hapunan. Ang Diyos ay tila may isang espesyal na kagustuhan para sa mga ordinaryong kapaligiran, araw-araw na sandali, para sa kanyang pinakamalalim na paghahayag, tulad ng sinabi ni Mateo 8:20. Dahil kung saan ang 2 o 3 ay natipon sa aking pangalan, doon ako nasa gitna nila. Hindi na kailangan ng isang templo o isang relihiyosong seremonya para maipakita ang Diyos. Maaari mong gawin ito sa pinakasimpleng pag-uusap, sa pinaka-kaswal na dialogo, kung mayroong mga puso na bukas sa iyong presensya. Ngayon, paano tayo magiging mas madaling tanggapin sa form na ito ng banal na komunikasyon? Una, ang paglilinang ng isang espiritu ng patuloy na panalangin. Habang ang 1 Thessalonica 17 ay hinihikayat tayo, manalangin ng walang tigil. Hindi ito nangangahulugang lumuhod sa buong araw, ngunit ang pagpapanatili ng isang saloobin ng patuloy na pag-uusap sa Diyos, kahit na sa ating pang-araw-araw na gawain. Pangalawa, isinasagawa ang pagkakaroon ng Diyos na ang espiritual na ugali ng patuloy na pag-alala na siya ay kasama natin sa lahat ng oras. At pangatlo, ang pagbuo ng kakayahang talagang makinig sa iba, hindi lamang naghihintay para sa ating pagliko na magsalita, ngunit nagbabayad ng tunay na pansin sa kung ano ang kanilang pakikipag-usap. Minsan, ang tinig ng Diyos ay nagtatago sa likuran ng mga salita ng ibang tao, umaasa na mayroon tayong pagiging sensitibo upang makilala ito, at habang ginalugad natin kung paano pinag-uusapan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hindi inaasahang pag-uusap, manghang malaman kung paano niya ito ginagawa sa pamamagitan ng mga malalim na sensasyong nararanasan natin sa loob natin. Kung ano ang isang magandang misteryo ay ang puso ng tao. Hindi kami nagsasalita dito lamang tungkol sa organ na nagbomba ng dugo, ngunit sa malalim na sentro ng ating pagkatao kung saan ang mga saloobin, emosyon at intuitions ay magkakaugnay. Ito ay sa panloob na santuwaryo na ang Diyos, maraming beses, ay nagdeposito ng kanyang pinakamatalik na mensahe. Ang Biblia ay nagbibigay ng pambihirang kahalagahan sa puso bilang isang punto ng pagpupulong sa pagitan ng banal at ng tao, tulad ng sinabi ng Kawikaan 4:23. Sa lahat ng nakaimbak, panatilihin ang iyong puso, dahil sa Kanya ito ay namamahala sa buhay. At ang Diyos, sa Kanyang walang katapusang karunungan, ay dinisenyo ang puso ng tao hindi lamang bilang sentro ng ating emosyon,
kundi bilang isang tatanggap ng kanyang banal na mga bulong. Itinuro sa atin ni Hesukristo na ang malinis na puso ay makakakita ng Diyos. Mateo 5:8, na nagmumungkahi na mayroong isang direktang ugnayan sa pagitan ng kalagayan ng ating puso at ang ating kakayahang makita ang banal. Hindi ba kahanga-hanga na malaman na ang tagalikha ng universo ay nais na makipag-usap sa iyo sa pinaka-intimate ng iyong pagkatao? Minsan, ang mga sensasyong ito sa puso ay nagpapakita bilang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng mga magulong pangyayari. Sinasabi ito ni Pablo sa Filipos 4:7. Kapag binabanggit niya ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa, ay panatilihin ang iyong mga puso at ang iyong mga saloobin kay Kristo Jesus. Naranasan mo na ba ang malalim na katahimikan na walang lohikal na paliwanag? Ang kapayapaan na nananatili, kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila bumagsak. Iyon ay maaaring ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng iyong puso, siguraduhin na siya ay nasa kontrol, na ang kanyang plano ay perpekto kahit na hindi mo pa ito makita. Tulad ng sinabi ni Isaiah 26:3, mapapanatili mo ang buong kapayapaan na ang pag-iisip sa iyo ay nagtitiyaga dahil pinagkakatiwalaan ka niya. Ang panloob na kapayapaan na ito ay hindi lamang kawalan ng mga problema, ngunit ang nasasalat na pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng anumang sitwasyon. Iba pang mga oras ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng isang patuloy na pag-alala na hindi komportable na pakiramdam na hindi ka nag-iiwan ng mag-isa at tila itinuturo sa isang tiyak na direksyon. Maaari itong maging isang pag-aalala para sa isang tao na hindi maaaring mag-alis sa isip, isang paanyaya na manalangin para sa taong iyon o makipag-ugnay sa kanya. O marahil ito ay isang hindi mapakali tungkol sa isang desisyon na malapit mong gawin, na parang isang bagay sa loob mo ang nagsasabi, tumigil ka, muling isaalang, alang ito. Ang banal na espiritu na inilarawan ni Jesus kung paano madalas na gumagana ang ating comforter at gabay sa pamamagitan ng mga banayad na sensasyong panloob na ito, tulad ng sinabi ng Juan 13. Ngunit pagdating ng espiritu ng katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Ang gabay na ito ay hindi palaging nagmumula sa anyo ng mga naririnig na tagubilin o manghang mga signal. Maraming mga beses ipinapakita nito ang sarili bilang isang panloob na address. Isang malalim na pananalig na nagmula sa gitna ng iyong pagkatao. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na bigyang pansin ang mga sensasyong ito ng puso, ngunit upang suriin din ang mga ito ng may karunungan. Hindi lahat ng mga alalahanin o panloob na kapayapaan ay kinakailangang magmula sa Diyos. Ang ating puso ay maaaring maging nakaliligaw tulad ng babala ni Jeremias 9. Ang mapanlinlang ay ang puso higit sa lahat ng mga bagay at baluktot. Sino ang makakaalam nito? Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na maihahambing ang mga panloob na sensasyong ito sa salita ng Diyos. Ang tunay na banal na mensahe ay hindi kailanman salungat sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa mga banal na kasulatan. Matalino din na humingi ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga panlabas na pangyayari o ang konseho ng mga may edad na mananampalataya. Ang Diyos sa pangkalahatan ay nagtatatag ng isang pattern ng kumpirmasyon upang matiyak na tama nating nauunawaan kung ano ang nakikipag-usap sa atin. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 11:14. Kung walang address ng sabiya, mahuhulog ang mga tao, ngunit sa maraming mga direktor ay mayroong seguridad. Ang isang matalinong tagapayo ay makakatulong sa iyo na makilala kung ang pakiramdam sa iyong puso ay talagang tinig ng Diyos o simpleng isang projection ng iyong sariling mga pagnanasa o takot. Ang paglilinang ng isang puso na sensitibo sa tinig ng Diyos ay nangangailangan ng kasanayan at espiritual na disiplina, ang regular na panalangin, ang pag-aaral ng Biblia, pagsamba at pag-aayuno ay mga tool na makakatulong sa amin na pinuhin ang aming espiritual na pang-unawa. Bilang awit 119:11. Sa aking puso ay itinago ko ang iyong mga sinabi upang hindi magkasala laban sa iyo. Kung mas pinupuno natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos, mas madali itong kilalanin ang iyong tinig kapag nagsasalita tayo sa loob.
Mahalaga rin na mapanatili ang isang malinis at malayang puso ng mga sama ng loob, kapaitan o hindi kinumpisal na kasalanan dahil ang mga ito ay maaring makagambala sa aming kakayahang makilala ang mga banal na mensahe tulad ng itinuro sa atin ni Jesus. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 5:8. At habang ginalugad natin kung paano pinag-uusapan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga sensasyon ng puso, kaakit din na matuklasan kung paano niya ito ginagawa sa pamamagitan ng mga panlabas na kalagayan na lampas sa ating kontrol, kung ano ang isang malakas na talinghaga na ibinigay sa atin ng Diyos ng mga pintuan. Sa buong Biblia, nakita namin ang mga sanggunian sa mga pintuan na nakabukas at malapit bilang mga banal na palatandaan na minarkahan ang paraan upang sundin. Ginamit mismo ni Hesukristo ang imaheng ito nang sinabi niya, "Ako ang pintuan, ang papasok sa akin ay maliligtas." 1:9. At ang buhay ay puno ng mga pintuan na ito, mga oportunidad na lumitaw ng hindi inaasahan, mga landas na biglang malapit, mga pangyayari na nagpapahintulot sa atin na sumulong o pilitin tayong huminto para sa matulungin na mananampalataya. Ang mga ito ay hindi lamang mga coincidences, ngunit ang mga banal na palatandaan, mga tagapagpahiwatig ng landas na iginuhit sa atin ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 16:9, iniisip ng puso ng tao ang kanyang landas, ngunit itinuwid ni Jehova ang kanyang mga hakbang. Maaari nating gawin ang ating mga plano, ngunit sa huli, ang Diyos ang tumutukoy kung anong mga pintuan ang magbubukas at kung saan mananatiling sarado. Naintindihan ni Apostol Pablo ang prinsipyong ito. Sa kanyang pangalawang liham sa mga taga-Korinto nagsusulat siya, "Pagdating ko sa Troas upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, bagaman binuksan ko ang pintuan sa Panginoon," tus mga taga-Korinto 2:12. Kinilala ni Pablo ang mga bukas na pagkakataon bilang mga banal na pintuan. Malinaw na mga palatandaan na nagtatrabaho ang Diyos. Sa isa pang okasyon, nang sinubukan niya at ng kanyang mga kasama na mangaral sa Asya, sinabi sa amin ng Biblia na ipinagbabawal sila ng banal na espiritu na magsalita ng salita sa Asya. Gawa 16:36. Ang saradong pintuan na iyon ay hindi isang pagkabigo o isang banal na pag-abandona. Ito ay isang pag-redirect sa Macedonia kung saan inihanda ng Diyos ang isang mas mabunga na larangan ng ministeryo. Minsan, ang nakikita natin bilang isang balakid o isang pagkabigo ay talagang mapagmahal na kamay ng Diyos na nagpoprotekta sa atin mula sa isang maling landas at gumagabay sa atin patungo sa perpektong kalooban nito. Tulad ng sinabi ni Isaiah 55:8-9, "Sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin, o ang iyong mga landas ang aking mga landas, sabi ni Jehova. Bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, kaya ang mga ito ay mas mataas ang aking mga kalsada kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin." Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na makita ang mga pintuang ito na nakabukas at sarado na may mga espiritual na mata na kinikilala ang banal na direksyon kahit na sa mga mapaghamong kalagayan. Naalala mo ba ang kwento ni Jose? Ibinebenta siya bilang isang alipin, hindi patas na nabilanggo, tila nakalimutan. Ang isang pintuan pagkatapos ng isa pa ay tila malapit sa kanyang mukha. Ngunit ang bawat isa sa mga saradong pintuan ay nagdidirekta nito bagaman hindi niya ito makita sa oras na iyon, patungo sa eksaktong posisyon kung saan nais ng Diyos sa kanya. Bilang pangalawang utos sa Egypt, sa tumpak na lugar upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang mga tao ng Diyos mula sa tituag gutom. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Joseph ay nakatingin sa likod at sabihin sa kanyang mga kapatid, "Akala mo masama laban sa akin, ngunit ang Diyos ay nagtungo sa kabutihan." Genesis 50:20. Iyon ang pananaw na kailangan natin kapag nahaharap tayo sa mga saradong pintuan sa ating buhay. Tiwala na ang Diyos ay nagtatrabaho para sa ating kabutihan, kahit na hindi natin makita ang kompletong panorama. At ano ang tungkol sa mga pintuan na nagbubukas ng hindi inaasahan? Ang mga oportunidad na lumabas mula sa wala kahit saan, at tila nakasulat ang pangalan ng Diyos kahit saan. Ang aklat ni Apocalypse ay nagpapaalala sa amin. Narito, naglagay,
Ako ng isang bukas na pintuan sa harap mo na walang maaaring magsara. Pahayag 3:8. Kapag binuksan ng Diyos ang isang pintuan, walang kapangyarihan ng tao na maaaring isara ito. Maaaring ang alok sa trabaho na hindi ka hinahanap ngunit perpektong nakahanay sa iyong mga regalo at hilig, o ang kaswal na engkwentro na nagbubukas ng mga posibilidad na hindi mo pa isinasaalang-alang, o ang hindi inaasahang paanyaya na magdadala sa iyo sa isang bagong ministeryo o larangan ng serbisyo. Ang mga bukas na pintuan na ito ay karaniwang sinamahan ng isang panloob na kapayapaan, isang kumpirmasyon ng banal na espiritu na ito ang paraan upang sundin, tulad ng sinabi ng Colossus 3:15, at ang kapayapaan ng Diyos ay namamahala sa iyong mga puso, kung saan tinawag ka rin sa isang solong katawan at uhaw na nagpapasalamat. Ngayon, paano makilala kung ang isang pintuan ay binuksan o isinara ng Diyos? Una, dapat tayong manalangin para sa karunungan, tulad ng Santiago, Honor 5. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, tanungin ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang pagsisisi, at ibibigay ito sa Kanya. Pangalawa, dapat nating ihambing ang sitwasyon sa salita ng Diyos. Ang isang tunay na banal na pintuan ay hindi kailanman hahantong sa atin sa isang bagay na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Biblia. Pangatlo, matalino na humingi ng payo ng mga matandang mananampalataya na maaaring mag-alok sa amin ng isang layunin na pananaw. At sa wakas, ngunit hindi bababasa, dapat nating bigyang pansin ang panloob na kapayapaan na ang banal na espiritu lamang ang maibibigay. Tulad ng sinabi ni Jesus, "Iniwan ka ng kapayapaan, binibigyan ka ng aking kapayapaan. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo kung paano ibinibigay ito ng mundo." Juan 4:27. At habang isinasaalang, alang natin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pintuan na bukas at malapit. Kamangha, manghang galugarin kung paano itinuro ni Jesus ang prinsipyong ito ng banal na komunikasyon sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay. Kung ano ang mas malalim na kabalintunaan na ipinakita sa atin ni Hesukristo sa mga salitang ito. Dahil ang nakikita na hindi nila nakikita at naririnig ay hindi naririnig o nauunawaan. Ito ay tulad ng sinasabi natin sa amin na maaari tayong magkaroon ng perpektong mga mata at hindi pagganap na bulag sa mga espiritual na katotohanan na nakapaligid sa atin. Ang pagtuturo na ito ay lilitaw sa konteksto ng mga talinghaga, ang mga simpleng kwento na may malalim na kahulugan na ginamit ni Jesus upang makipag-usap ng walang hanggang katotohanan. At hindi sinasadya na piliin ang pamamaraang ito ng pagtuturo, tulad ng ipinaliwanag sa kanyang mga alagad sa Mateo 3:10-11. Kung gayon papalapit sa mga alagad, sinabi nila, "Bakit ka nakikipag-usap sa kanila sa mga talinghaga?" Tumugon siya, sinabi niya, "Dahil isiniwalat ka ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi sila ibinigay." Ang mga talinghaga ay gumana bilang isang banal na filter. Para sa mga may bukas na puso at tunay na gutom, inihayag nila ang mga espiritual na kayamanan. Para sa mga matigas na puso, nanatili silang mga simpleng kwento ng walang karagdagang kahulugan. Ang parehong salita, ang parehong mensahe, ngunit may ganap na magkakaibang mga epekto depende sa kondisyon ng puso ng nakikinig. Ang pagtuturo ni Jesus ay may malalim na ugat sa lumang tipan. Sa katunayan, binabanggit niya si Isaiah 6:9-10. At sinabi niya, "Pumunta at bigyan ito ng bayang ito. Pakinggan ng mabuti at hindi maunawaan. Tingnan sa pamamagitan ng paraan, ngunit hindi maunawaan. Pinalaki ang puso ng bayang ito at pinapalala ang kanilang mga tainga at binubulag ang kanyang mga mata upang hindi niya makita ang kanyang mga mata, sa kanyang mga tainga, o ang kanyang puso ay nauunawaan, o maging at mayroong para sa kanya ang kalusugan." Ito ay isang nagwawasak na espiritual na pagsusuri ng mga tao ng Israel na naging insensitive sa espiritual dahil sa mga tao na walang laman na pagsuway at formalismo. At itinuturo ni Jesus na ang parehong kondisyon ay umiiral sa kanyang panahon. Nakita ng mga tao ang kanilang mga himala, nakinig sa kanilang mga turo, ngunit hindi nakuha ang tunay na kahulugan nito. Tulad ng sinabi niya sa Juan 9:39, "Para sa paglilitis napunta ako sa mundong ito, upang ang mga hindi nakikita, nakikita,
at ang mga nakakakita ay nabulag. Ang tunay na pagkabulag ay nagtuturo sa atin, hindi ito pisikal ngunit espiritual. Ang kawalan ng kakayahang kilalanin ang gawain ng Diyos kahit na nangyayari ito sa harap ng ating mga mata, at ang pananampalataya ay tulad ng isang kalamnan na kailangang mag-ehersisyo. Kapag pinili nating huwag pansinin ang mga banal na palatandaan, kapag itinapon natin ang mga coincidences bilang pagkakataon lamang, kapag tumanggi tayong makita ang kamay ng Diyos sa ating mga kalagayan, ang ating mga espiritual na mata ay unti-unting pagkasira tulad ng sinabi ng Hebreo 3:1-13. Bago payo ang bawat isa araw-araw, pansamantala ay sinabi, ngayon, kaya't wala sa iyo ang tumigas sa panlilinlang ng kasalanan. Ang hardening ng puso ay isang unting, halos hindi mahahalata na proseso na nagiging mas bulag sa mga espiritual na katotohanan. Sa kabaligtaran, kapag nililinang natin ang isang puso na sensitibo sa Diyos, kapag aktibong hinahangad nating kilalanin ang kanilang pagkakaroon sa pang-araw-araw na buhay, ang ating mga espiritual na mata ay pinalakas, tulad ng ipinangako ni Jesus sa Mateo 13:16. Ngunit pinagpala ang iyong mga mata sapagkat nakikita nila, at ang iyong mga tainga dahil naririnig nila. Ano ang isang pribilehiyo na makita ang lampas sa pisikal, kilalanin ang gawain ng Diyos sa mundo. Ngayon, paano natin mabuo ang espiritual na pangitain na nagpapahintulot sa atin na makita kung ano ang hindi nakikita at naririnig ng iba, kung ano ang hindi naririnig ng iba? Binibigyan tayo ni Jesus ng isang track sa Juan 7:17. Ang nais gawin ang kalooban ng Diyos ay malalaman kung ang doktrina ay kabilang sa Diyos o kung nagsasalita ako sa aking sarili. Ang pagsunod ay ang susi sa espiritual na unawa. Kapag pinili nating ihanay ang ating buhay sa kalooban ng Diyos, ang ating espiritual na pandama ay patalasin. Ito ay tulad ng tune sa isang radyo. Kapag nasa tamang dalas tayo, ang signal ay nagiging malinaw at matalim. Mahalaga rin na linangin ng isang mapagpakumbaba at malugod na puso. Pinuri ni Jesus ang maliliit na bata na inihayag ng Ama ang kanyang mga katotohanan, kaibahan sa matalino at nauunawaan, na ang pagmamalaki ng intelektual ay pumipigil sa kanila na makita, Mateo 11:25. At hindi natin malilimutan ang kapangyarihan ng pamayanan ng pananampalataya, tulad ng sinabi ni Proverbs 27:17. Ang bakal na may bakal ay natubig, sa gayon ang lalaki ay sumasang, ayon sa mukha ng kanyang kaibigan. Sa pakikipag-ugnay sa iba pang mga mananampalataya, ang ating mga espiritual na mata ay nakabukas sa mga katotohanan na hindi natin makita para sa ating sarili. Malinaw ang paanyaya ni Jesus. Bumuo ng isang pangitain na lampas sa pisikal, isang audition na nakakakuha hindi lamang ng mga salita kundi malalim na kahulugan, isang unawa na lumampas sa mababaw at maabot ang puso ng mga bagay, tulad ng sinabi ng mga Pariseo sa Lucas 12:26. Mga mapagkunwari, alam mo kung paano makilala ang hitsura ng langit at lupa, at paano mo hindi makilala ang oras na ito? Ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa amin, nagpapadala ng mga signal, nag-iwan ng mga pahiwatig ng kanyang presensya at direksyon. Ang tanong ay, mayroon ba tayong mga espiritual na mata upang makita sila? Mayroon ba tayong mga espiritual na tainga upang makinig sa kanila? Mayroon ba tayong bukas na puso upang maunawaan ang mga ito? Tulad ng sinabi ni Apocalypse sa bawat isa sa mga liham sa 7 simbahan, siya na naririnig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan, at habang pinag-iisipan natin ang malalim na pagtuturo na ito ni Jesus manghang malaman na maraming beses, pinili ng Diyos na hindi makipag-usap sa ingay at pagkabalisa, ngunit sa pinakamalalim na katahimikan. Nakilala mo ba ang alinman sa mga banal na palatandaan na ito sa iyong sariling buhay? Marahil ay sinubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng katahimikan, hindi inaasahang pag-uusap o mga pintuan na nagbukas o nagsara. Ang tanong ay, nagbabayad ka ba ng pansin? Inaanyayahan kita na ibahagi sa mga komento ang ilang karanasan kung saan malinaw na pinadalhan ka ng Diyos ng isang senyales. Ang iyong patuto ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang basahin ngayon ng ibang kapatid na si Kristo. Huwag kalimutan na ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, patuloy na gabay, panatilihin ang pagmamahal sa iyong mga anak.
Tulad ng sinabi ni Jeremias 29:13, hahanapin mo ako at makikita mo ako. Dahil hahanapin mo ang lahat ng iyong puso, ang susi ay nasa taimtim na paghahanap na iyon sa puso na iyon na handang makinig. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso at nais ng higit pang mga turo, kaysa sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. At huwag makaligtaan ang aming susunod na video tungkol sa pangako ng Diyos ng siyaring para sa mga mahihirap na oras na lilitaw sa screen sa loob ng ilang segundo. Na ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa, panatilihin ang iyong mga puso at ang iyong mga saloobin kay Kristo, Jesus. Ako si Marco at naging isang pribilehiyo na ibahagi ang mga katotohanan sa Biblia sa iyo ngayon. Hanggang sa susunod.